Magandang araw. Yes. At nakakataba ng puso ang mga nangyayari. Kasi baka isipin ng iba, bakit tayo nagdidiwang? Nagre-rejoice, Oo, kasi una-una, dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Oo, wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatakbo si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito yung nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanyang sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni Babat, di daw sumuko. Dahil po, ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan no, yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, nandyan po, na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So, ang gusto niya, di ba kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion, na magkaroon ng kasunduan, na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para sa klaro hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang nakuha niya na po yung usapan, assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga contact ho dyan sa AFP dyan sa Davao, at ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Okay? Ang sabi Now it can be told, Now it can be told, Byron. Ito po ang sabi nila sa akin. Yes, boss. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingay. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Yan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos, yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga nilabas nila kanina pa. So ang totoong kwento po dyan, sa ISAP talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba ho? Yun ang, yan no. Kasi nga, tama yung description na yun, payaso. It's because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. To the point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na huwag nang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa iyo ang credit. Yun. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan. Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Tama. Sir, may statement ba yung ISAF doon sa hindi pagsunod ni Abalos sa kasunduan? Hindi po magsasalita ang ISAP ng ganyan. Dahil sila po yung mga profesional, hindi po ever yan nagsasalita in public, tahimik po kumilos yan, nagtiwala. Ito po para sa kalinawan natin, nagtiwala ang pamunuan ng KOJC na
it's going to be a quiet Quiet. Oh. surrender. That's why we were Karapatan yun, we were oo. never mentioning it Oh. since Yeah. panuklak. Hindi wala tayong binabanggit eh. As a matter of fact, all of us, alam nyo na yan, sigurado ako, we're not allowed to talk about it Yes. until I had a confirmation na ilabas ito. Kasi nga, nagsalita po yung ilan nating kaibigan at sinasabi nila, medyo nabastusan sila. Yeah. Ka nang nangyari. Ngayon, sila hubay magsasalita. Hindi ko po alam. Hindi po ako mamagaling. Pero ito lang ang sabi sa akin. Kami mga profesional, Yeah. hindi kami mahilig sa media, hindi kami nagsasalita. Pero ito yung nararamdaman namin.